rent ng bahay or kukuha ka ng bahay. So, dalawa to. Pwedeng pareho naman to na may bayad, no? Pareho to na magbabayad ka. Kung gusto mong kumuha sa Pag-ibig, kung gusto mo naman is yung lupa lang ang babayaran mo, pareho tong may babayaran ka. So, kapag nagrenta ka ng bahay, monthly, magbabayad ka. For example, ang isang bahay, kung kayo ay family, ngayon is nagre-range siya ng 6,000 pesos pataas. 6,000 pesos guys kahit sa akin sa Laguna ganun, 6,000 pesos pataas ang rent ng isang bahay. So, ano pa yung bahay na yun bare type lang siya. Now, kapag naman ikaw ay kukuha ng housing loan, is halos nagre-range din siya ng ganitong amount. 'Di ba? Same siya, nagbayad kayo pareho. So, bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi guys, kapag nag-rent kayo ng bahay, for example, kayo ngayon, kung sino ka man, OFW ka man nakikinig sa akin ngayon, nag-rent kayo ng bahay. Meron kayong bahay na nirerentahan, nagbabayad kayo ng monthly, nagbabayad kayo ng tubig, kuryente, nagbabayad din kayo ng, um, nagbabayad kayo dun sa bahay, sa maintenance, lahat-lahat yun, babayaran nyo. Pero ang ending, kahit 10 years na kayong tumira dun sa bahay, hindi yun mapupunta sa inyo. So, mapupunta yun sa mismong may-ari. For example, let's say na nagbabayad ka ng 7,000 monthly sa bahay. Kasi pag isang family, almost talaga ganyan yung mga bayaran Lalo na kapag nasa city. So, sabihin natin na sa 7,000 monthly na lang ang binabayaran mo sa bahay. Sa 7,000 monthly mo na binabayaran sa bahay, sa loob ng 10 years, magkano ang naibayad mo doon sa may-ari? 'Di ba? Magkano ang nairenta mo sa kanila sa loob ng 10 years? Tapos aalis ka after 10 years. So, oo, may natirahan ka nga, pero hindi napunta sa'yo yung bahay. Unless na lang, kung ikaw ay nag-housing loan kay Pag-ibig, tapos gusto mo yung bahay, babayaran mo siya monthly, same lang din. Doon ka titira, babayaran mo siya monthly, pero after 10 years, o sabihin natin na after 15 years, 20 years, nasa iyo na yung bahay. Sa'yo, as in nakapangalan sa'yo. So, bakit ko to sinasabi, no? Kasi, pareho lang kayong nagbayad, pero magkaiba ang outcome. Ang outcome kapag nagrenta ka, kahit anong bayad mo dyan monthly, hindi mapupunta sa'yo. Okay ang renta kapag short term. Okay ang renta kung hindi ka pa ready. Okay ang renta kung wala ka pa naman talagang pangsimula. Kasi kapag kukuha ka ng bahay, kailangan may pan-down payment ka. Kailangan meron kang emergency fund. Bakit kailangan mo to? Ang down payment kasi, kailangan mo kasi lahat ng Pag-ibig loan, hindi ka makakakuha nang wala kang down payment. So, kung every month ang kukunin mo, equity, pwede yan. Down payment pa rin yan. So, every month, sabihin natin magbabayad ka ng 7,000 monthly, then after 3 years, isa ka naman makakalipat dun sa bahay. Yun ang pre-selling na tinatawag. Pero, kung RFO naman ang makukuha mo, on the spot, pwedeng 3 to 6 months, makakalipat ka na doon sa bahay na yun. So, parang rento na mangyayari sa'yo doon kapag ganun. Pero, kapag renta, guys, kahit 10 years, 15 years kayo nakatira dyan, same lang. Pag umalis kayo, wala kayong makukuha. Kung ano yung dinala nyo dun sa bahay, yun lang din ang dala nyo pag alis ng bahay. So, hindi nyo pwedeng dalhin kung ano-ano, no? Kasi sa landlord yun na kagamitan. Maigi tong short term kung malapit sa trabaho mo. Kung meron ka man na property na malayo sa trabaho, paupahan mo yun and then uupa ka sa ibang tao, pwede yun. At least hindi nasasayang yung pinundar mo doon sa ibang lugar kasi pinapaupahan mo sa ibang tao. Kasi nga, syempre, kung magbabalikan ka pa naman, for example, ang iyong trabaho is sa Manila, tapos ikaw ay sa Cavite naman nagkaroon ng bahay, so yung bahay mo sa Cavite, paupahan mo, and then yung trabaho mo sa Manila, doon ka maghanap, kahit bed space lang or room for rent, para lang masustain mo yung ano mo sa house mo, sa sarili mo, di ba? So, yun yung ibig ko sabihin na magkaiba ang rent at saka ang buying a property. So, hindi ko sinasabing buying a property, kailangan may pera ka. Kasi kahit monthly, 7,000, 8,000, meron ka na pong makukuha niyan. Kaya mo nang makapundar niyan. So, ano lang yan kasi ang thinking kasi natin, pag kumuha tayo kay Pag-ibig, 30 years to pay. Yun ang thinking natin, na ating lahat. Kahit ako, ganyan ako dati. Pero ang hindi natin alam, yung palang 30 years to pay, pwede mo pala yung mabayaran ng 1, 2, 3 years, di ba? Depende sa'yo kung kaya mo siyang bayaran. Pero pwede. Anong gagawin mo? Kapag kumuha ka ng bahay sa Pag-ibig, nagkaroon ka ng pera. For example, nagkaroon ka ng 100,000. Tumama ka kunyari sa loto, 100,000. O di kaya, nakatanggap ka ng 13 and 14 month. 100,000. Laki, di ba? Pag sakali nangyari yon, ibayad mo direct to principal. Direct to principal.
kapag sa housing loan ka ng Pag-ibig. So, ano mangyayari doon? Makakaltas yun sa mismong TCP, Total Contract Price ng bahay. O, pag nangyari yon, liliit ang utang mo kay Pag-ibig kasi doon siya nagkaltas eh. Alam nyo ba na yung binabayad natin kay Pag-ibig, kapag naka 30 years siya, is halos ilang percent lang ang napupunta doon sa mismong utang natin. Kasi mostly sa interest siya napupunta, sa miscellaneous, at saka sa mga ibang bayarin. Kung halimbawang meron kang 5,000 na bayarin sa bahay mo, sa Pag-ibig, sabihin na natin na siguro sa 5,000 na yun, 1,000 lang yung mapupunta doon sa utang mo. The rest is doon na sa iba't ibang category ng utang, ng interest, may miscellaneous, may MRI fee, mga ganyan, insurance. So, lahat yan doon mapupunta. Pero yung portion na para lang doon sa utang mo sa bahay is maliit lang. Kaya yan yung marami na ako nakakausap na ganyan. Ang hirap naman yan kasi 30 years to pay. So, ang hindi nila alam, pwede nilang pababain ang years to pay kay Pag-ibig. Pwede po yung pababain. Kaya kung kayo, guys, may plano kayo namang mag-for good, halimbawa kayo OFW yung kagaya ko, may plano kayo mag-for good sa Pilipinas, ngayon pa lang, kumuha na kayo ng bahay. Pagkuha nyo ng bahay, pag nag-for good kayo sa Pilipinas, baka tapos nyo na yung bahay. Ngayon pa lang. So, it's up to you, paano nyo gagastusin yung pera nyo, pero pinapaalalahanan ko lang kayo na hindi po tayo laging bata. Ako ay 37 years old na. Nasa sa Czech Republic ngayon. Pero, kailan lang ako nakaisip ng pagkuha ng property? 2017 lang. Imagine niyo kung noong last 2017, wala akong binago. Sa tingin nyo ba may masasabi ako sa inyo ngayon? Sa tingin nyo ba is, meron akong ma-advocate? Siyempre, wala. Wala akong binago eh. Kung ano yung itsura, kung ano yung utak ko dati, yun pa rin yung utak ko hanggang ngayon kasi wala akong binago. Pero dahil nga minabago ako, last 2017, marami akong pinagdaan ng pagsubok pagdating sa pagkuha ng property. And here it is. 'Di ba? So, nakakapagsalita ako sa inyo kasi masasabi ko na meron akong baby step na pwede nyo rin siyang sundan kung gugustuhin nyo.